Magandang araw sa inyong lahat. Ako po, si Dr. Mila De La Paz. Sa loob ng maraming taon, inilaan ko ang aking propesyon sa kalusugan at kapakanan ng mga kababaihan sa ating masisiglang ginintuang taon at isang tunay na karangalan na maibahagi sa inyo ang ilang kaalaman ngayon. Naitanong nyo na ba sa inyong sarili kung ang paraan ng inyong pag-eehersisyo ay dapat magbago habang tayo ay nagkakaedad? Sa loob ng maraming dekada, sinabihan tayo na ang paglalakad ang pinakamahalagang susi sa mahabang buhay. Isang simple at abot-kayang paraan para manatiling malusog. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na pagkatapos ng edad 60, ang pagtuon sa iba't ibang uri ng pagkilos at marahil ang pagbabawas sa oras ng paglalakad para bigyang daan ang mga alternatibong ito ang maaring tunay na sikreto sa pagpapanatili ng inyong lakas, kalayaan at maayos na pangangatawan. Ang pagtanda ay hindi tungkol sa pagbagal. Ito ay tungkol sa pagkilos ng mas matalino. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa ating mga kasukasuan, pag-iingat sa ating enerhiya at pamumuhunan sa mga kilos na nagbibigay ng pinakamalaking balik para sa ating kalusugan at kapakanan. Ating tuklasin ang 5 mabisang alternatibo na hindi lamang magpapanatili sa inyong pagiging aktibo, kundi magpapahusay din sa inyong lakas, balanse, flexibility at pangkalahatang kalidad ng buhay para maipagpatuloy ninyo ang paggawa ng mga bagay na inyong minamahal sa darating na mga taon. Pagsasanay para sa lakas, ang lihim sa ating kalayaan. Ang lakas ay higit pa sa kakayahang magbuhat ng mga bagay. Ito ang pundasyon ng ating kalayaan, ang tahimik na puwersa na nagpapahintulot sa atin na kumilos sa buhay ng may kumpiyansa at gaan. Isipin ninyo ang pag-abot sa isang bagay sa mataas na estante, pagtayo mula sa isang komportabling upuan ng walang alinlangan o pagpapasok ng inyong mga pinamili mula sa palengke ng madali. Ang mga pang-araw-araw na gawaing ito ay maaaring tila maliliit, ngunit ito ang naglalarawan ng ating kakayahang alagaan ng ating sarili. Kung walang sapat na lakas, maging ang pinakasimpleng gawain ay maaaring maging isang hamon habang tayo ay nagkakaedad natural na makaranas ng pagbawas ng kalamnan o muscle mass. Ang prosesong ito ay maaaring maging mas kapansin-pansin habang lumilipas ang mga taon, lalo na para sa ating mga lampas na sa 60. Ang pagkawala ng lakas na ito ay maaaring humantong sa pakiramdam ng kahinaan na nagiging sanhi ng mas malaking posibilidad ng pagkahulog pinsala at pag-asa sa iba. Ngunit heto ang mahalagang katotohanan, ang pagkawala ng kalamnan ay hindi tiyak na mangyayari. Ito ay maiiwasan at higit sa lahat, kadalasang maibabalik. Ang pagsasanay para sa lakas o strength training, ang susi sa pagbawi ng kontrol sa inyong katawan at sa inyong kinabukasan. Maraming kababaihan na nakakausap ko ang nag-aakala na ang strength training ay para lamang sa mga mas bata o nangangailangan ng maraming oras sa gym. Ito ay malayo sa katotohanan. Hindi kailangan ng strength training ang pagbubuhat ng mabibigat na gamit o pagsasagawa ng matitinding ehersisyo. Maaari itong maging kasing simple ng paggamit ng mga resistance band, paggawa ng mga ehersisyo gamit ang sariling bigat ng katawan o paggamit ng maliliit na pabigat. Maging ang mga pang-araw-araw na gawain tulad ng paulit-ulit na pagtayo mula sa pagkakaupo, pag-akyat sa hagdanan o pagkarga sa isang apo ay maaaring magsilbing isang anyo ng strength training kapag ginawa ng may intensyon. Bukod sa pagpapanatili ng kalamnan, sinusuportahan din ng strength training ang kalusugan ng buto, isang mahalagang alalahanin para sa ating mga kababaihan dahil ang osteoporosis ay maaaring maging mas malaking panganib sa pagtanda. Sa tuwing hinahamon ninyo ang inyong mga kalamnan, ang inyong mga buto ay tumutugon sa pamamagitan ng pagiging mas siksik at mas matibay na binabawasan ang panganib ng mga bali na maaaring lubhang magbago ng kalidad ng ating buhay. Karagdagan pa, ang pagpapalakas ng kalamnan ay nagpapabuti ng postura,
maaaring magpabawas ng sakit sa kasukasuan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas mahusay na suporta at nagpapahusay ng balanse na ginagawang mas maliit ang posibilidad ng pagkahulog. Ngunit marahil ang pinakamalakas na benepisyo ng strength training ay ang pakiramdam ng kapangyarihan na dulot nito. Mayroong isang natatanging kumpiyansa na nagmumula sa pagkaalam na kaya ng inyong katawan. Hindi lamang ito tungkol sa mas mahabang buhay. Ito ay tungkol sa kalidad ng buhay na yon. Ito ay tungkol sa paggising tuwing umaga na alam mong kaya mong harapin ang araw nang walang takot sa limitasyon. Ang strength training ay hindi lamang isang ehersisyo. Ito ay isang pamumuhunan sa inyong sarili, isang pangako sa pananatiling malaya, masigla at lubos na nakikilahok sa buhay na inyong minamahal. Pagsasanay sa balanse dahil isang pagbagsak. Maaaring magbago ang lahat. Maaaring may isang sandali, isang iglap lamang kung saan ang isang maling hakbang ay nagiging isang bagay na mas mapanganib. Isang pagkadapa sa alpombra, isang sandali ng pagkahilo habang may inaabot o isang hindi inaasahang pagbabago sa iyong pagtapak. Ito ang maliliit na pangyayari na maaring humantong sa malubhang kahihinatnan. Ang isang pagbagsak ay maaring magbago ng lahat na posibleng mag-alis sa ng ating kakayahang kumilos kumpiyansa at sa ilang mga kaso maging ng ating kalayaan. Ngunit ang balanse ay hindi lamang isang bagay na pasibong nawawala sa pagtanda. Ito ay isang bagay na maaari nating aktibong panatilihin at pagbutihin pa. Karamihan sa atin ay hindi gaanong iniisip ang balanse hanggang sa magsimula tayong makaramdam na hindi na tayo matatag. Ngunit ang balance ay kasing halaga ng lakas o tibay na sumusuporta sa bawat hakbang at bawat kilos na ating ginagawa. Habang tayo ay nagkakaedad ang mga sistema na nagpapanatili sa ating katatagan, ang ating mga kalamnan kasukasuan paningin at inner ear ay maaring natural na magkaroon ng ilang pagbabago. Dahil dito, maaring maging mas madali tayong mawalan ng balanse at mas mahirap makabawi mula sa isang maling hakbang. Ngunit ang pagkawala ng balanse ay hindi isang tiyak na bahagi ng pagtanda. Ito ay isang kasanayan at tulad ng anumang kasanayan, ito ay maaaring sanayin at palakasin. Ang pagsasanay sa balance ay higit pa sa pag-iwas sa pagkahulog. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng kumpiyansa sa bawat hakbang na tinitiyak na kumikilos tayo sa mundo nang walang pag-aalinlangan o takot. Nagbibigay daan ito sa atin na ipagpatuloy ang paggawa ng mga bagay na gusto natin. Paghahardin sa bakuran, pakikipaglaro sa mga apo, pagsasayaw sa isang kasalan sa Tagaytay, o simpleng paglalakad sa isang silid nang hindi kailangang kumapit sa mga muebles para sa suporta. Ang kakayahang tumayo ng tuwid, umikot ng maayos at makabawi mula sa isang pagkadapa ay isang bagay na dapat sanayin tulad ng anumang pisikal na kakayahan. Ang mga simpleng ehersisyo tulad ng pagtayo sa isang paa, paglalakad na magkadikit ang takong at daliri ng paa o pagtayo mula sa pagkakaupo nang hindi ginagamit ang mga kamay ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Ang mga kasanayan tulad ng tai chi at yoga ay mas malalim pa na nagpapalakas sa mga malalim na kalamnan na nagpapanatili sa ating pagiging tuwid at koordinado. Ang kagandahan ng pagsasanay sa balanse ay kadalasang hindi ito nangangailangan ng espesyal na kagamitan o gym, kundi ilang sandali lamang ng maingat na pagsasanay araw-araw. Ngunit higit sa mga pisikal na benepisyo, ang pagsasanay sa balanse ay nagpapanumbalik ng isang bagay na mas malalim tiwala sa ating sariling katawan. Nakakatulong itong alisin ang takot na madalas na dumarating sa pagtanda. Ang pag-aalinlangan bago tumawid sa kalsada, ang nerbiyosong pagtingin sa paligid para sa isang bagay na makakapitan. Sa mas mahusay na balanse, dumarating ang mas malaking kalayaan na nagpapahintulot sa atin na kumilos sa buhay
ng may kumpiyansa sa seguridad at katiyakan na tayo ang may kontrol sa ating katawan at hindi ang kabaligtaran. Flexibility at paggalaw. Kumilos ng malaya. Walang paninigas o sakit. Mayroong isang tahimik na kagalakan sa pagkilos ng walang hirap sa pagyuko para kunin ang isang bagay ng walang pag-aalinlangan at sa pag-abot upang yakapin ang isang mahal sa buhay nang walang matalas na paalala mula sa naninigas na mga kalamnan. Ngunit habang lumilipas ang mga tao ng paggalaw ay maaaring magsimulang maging limitado. Ang katawan na dating malambot at walang hirap sa pagkilos ay nagsisimulang manigas. Ang mga simpleng gawain, paglingon ng ulo, para tingnan ng trapiko, pag-uunat ng mga braso, para kumuha ng isang bagay mula sa kabinet, o kahit ang pagbangon mula sa kama sa umaga, ay maaring maging mahirap. Ang paninigas na ito ay hindi nangyayari sa isang gabi, ngunit dahan-dahan itong dumarating tahimik na ninanakaw ang kalayaan na kumilos tulad ng dati. Ang flexibility at malayang paggalaw ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa sakit. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng kakayahang makisali ng lubusan sa buhay. Kapag naninigas ang ating mga kalamnan, nagiging limitado ang paggalaw, maaring maapektuhan ang postura at ang sakit ay maaring maging mas madalas na kasama. Ngunit tulad ng lakas, na maaring muling buuin at balanse na maaring sanay ng flexibility, ay madalas na maibabalik. Ang katawan ay tumutugon sa pagkilos, sa pag-aalaga, sa simpleng gawain ng pag-unat at pagpapahaba. Maraming kababaihan na kilala ko ang binabaliwala ang pag-uunat bilang isang bagay na hindi mahalaga. Ngunit ang mga nagbibigay halaga dito ay alam ang katotohanan, ang flexibility, ang pundasyon ng kaginhawaan sa paggalaw. Ito ang nagpapahintulot sa ating mga kasukasuan na gumalaw ng maayos na tumutulong na maiwasan ang paninigas na maaaring humantong sa pinsala. Ito ang nagpapanatili sa ating postura na tuwid at may kumpiyansa sa halip na kuba at maingat. Ito ang dahilan kung bakit ang pagbangon sa umaga ay nakapagpapasigla sa halip na nakapapagod. Ang pagpapanumbalik ng flexibility ay hindi nangangailangan ng maraming oras ng komplikadong gawain. Nagsisimula ito sa maliliit at intensyonal na paggalaw, pag-abot pataas sa langit, sa umaga, pag-ikot ng mga balikat pabalik, para alisin ang tensyon, dahan-dahang pagyuko pasulong para iunat ang ibabang likod. Ito ay mga gawa ng pag-aalaga sa sarili na may malalim na benepisyo. Ang yoga kahit sa pinakasimpleng anyo nito ay nag-aalok ng isang nakabalangkas na paraan upang ibalik ang kakayahang gumalaw, dahan-dahang pinapalambot ang mga naninigas na kalamnan at pinapahaba ang gulugod. Ang kontroladong pag-uunat bago matulog ay maaring mag-alis ng tensyon na naipon sa buong araw na nagpapaginhawa sa katawan para sa mahimbing na tulog. Ang pagkilos ng walang paninigas ay pagbawi sa isang bahagi ng ating sarili na kung minsan ay sinusubukang kunin ng pagtanda. Ito ay isang deklarasyon na ang ating mga katawan ay may kakayahan pa rin, madaling umangkop, at handa pa ring dalhin tayo sa buhay ng may gaan. Ang flexibility ay hindi lamang tungkol sa paggalaw. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng kakayahang yakapin ang bawat araw ng lubusan nang hindi napipigilan ng mga limitasyon ng isang katawang napabayaan. Sa ilang maingat na pag-uunat lamang araw-araw, hindi mo lang pinapalambot ang mga kalamnan. Binubuksan mo ang kalayaan na kumilos mabuhay at umunlad. Pagkilos ng may kamalayan, pagpapalakas ng katawan at isipan. Ang pagkilos ay higit pa sa ehersisyo. Ito ay isang pag-uusap sa pagitan ng iyong katawan at isipan, isang paraan ng pamumuhay sa kasalukuyang sandali ng may kamalayan at intensyon. Habang tayo ay tumatanda, ang pagkilos ay kung minsan ay nagiging isang bagay na ginagawa natin dahil kailangan sa halip na isang bagay na tunay nating nararanasan. Kumikilos tayo para makarating sa isang lugar, para tapusin ang pang-araw-araw na gawain, para tuparin ang ating mga obligasyon.
Ngunit paano kung ang pagkilos ay higit pa riyan? Paano kung ito ay magiging isang mapagkukunan ng lakas, kapayapaan, at malalim na koneksyon sa ating sarili? Ang pagkilos ng may kamalayan o mindful movement ay ang pagsasanay ng paggamit ng iyong katawan ng may buong kamalayan na itinutugma ang paghinga sa paggalaw at paglinang ng pakiramdam ng pagiging naroroon sa bawat hakbang, bawat pag-unat, bawat pagbabago ng postura. Hindi tulad ng tradisyonal na ehersisyo na madalas na nakatuon sa pagtulak sa mga limitasyon. Ang mindful movement ay tungkol sa pakikinig sa karunungan ng ating katawan, sa ritmo ng ating paghinga, sa pakiramdam ng ating mga kalamnan, sa maliliit na pagsasaayos na ginagawa ng ating katawan habang hinahanap nito ang balanse. Ito ay pagkilos ng walang puwersa, pag-unlad ng walang hirap. Ang Tai Chi Yoga at Qigong ay ilan sa pinakamakapangyarihang anyo ng mindful movement. Bawat isa ay nakaugat sa daan-daang taon ng pagsasanay na idinisenyo upang palakasin ang katawan at isipan. Ang mabagal at sinasadyang mga galaw ng Tai Chi ay nagtatayo ng katatagan at koordinasyon na binabawasan ang panganib ng pagkahulog habang nagtataguyod ng malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Ang yoga ay nag-uunat at nagpapalakas na nagpapabuti ng flexibility habang pinapakalma ang isipan. Ang Qigong sa kanyang banayad na daloy ay nagpapahusay ng sirkulasyon at maaring magpanumbalik ng enerhiya na lalong kapakipakinabang para sa atin na nakakaramdam ng pagod o panghihina. Ngunit ang mindful movement ay hindi kailangang nakatali sa isang partikular na kasanayan. Maaari itong maging kasing simple ng paglalakad ng may intensyon na nararamdaman ng lupa sa ilalim ng iyong mga paa na napapansin kung paano natural na umuugoy ang iyong mga braso sa iyong tagiliran. Maaari itong pag-uunat sa umaga, hindi lamang para palambutin ang iyong katawan, kundi para ihanda ang iyong sarili sa pag-iisip para sa araw na darating. Maaari itong malalim na paghinga habang ikaw ay kumikilos, gamit ang bawat paghinga, papasok at palabas upang magdala ng kamalayan sa kung paano tumutugon ang iyong katawan sa paggalaw. Ang ating isipan at katawan ay hindi magkahiwalay. Kapag tayo ay kumikilos ng may kamalayan, hindi lamang natin sinasanay ang ating mga kalamnan, kundi pati na rin ang ating mga iniisip, damdamin at katatagan. Ang stress ay maaring mawala, ang kalinawan ay maaring lumitaw at nagsisimula nating maunawaan ang pagkilos bilang isang bagay na higit pa sa pisikal na ehersisyo. Ito ay nagiging isang paraan ng pagiging naroroon sa buhay ng pagpapahalaga sa mga kakayahan ng iyong katawan, ng pagbibigay galang sa bawat sandali habang ito ay nagaganap. Ang mindful movement ay hindi lamang tungkol sa pananatiling aktibo. Ito ay tungkol sa pagkilos sa buhay ng may biyaya, lakas at kamalayan na tinatanggap ang bawat hakbang bilang isang regalo. Ehersisyo sa tubig, isang magaan ngunit mabisang paraan para manatiling aktibo. Mayroong isang kakaibang kalayaan sa pagkilos sa tubig. Ang bigat ng mundo, parehong pisikal at emosyonal, ay tila gumagaan habang ang iyong katawan ay lumulutang, sinusuportahan at walang hadlang. Para sa atin na nagsimula nang maramdaman ang hirap sa mga kasukasuan, ang paninigas ng mga kalamnan na dati walang kahirap-hirap o ang pagkabigo sa mga ehersisyo na ngayon ay parang napakahirap, ang ehersisyo sa tubig o aquatic exercise ay nag-aalok ng isang solusyon na parehong banayad at lubos na epektibo. Hindi tulad ng mga tradisyonal na ehersisyo sa lupa kung saan hinihila ng grabidad ang bawat kilos. Ang tubig ay nagbibigay ng isang uri ng suporta na nagpapahintulot sa iyong katawan na gumalaw ng walang labis na stress o sakit. Niyayakap nito ang mga nananakit na kasukasuan, nagsisilbing unan sa ating mga buto at nagbibigay ng resistensya na nagpapalakas ng mga kalamnan ng walang hirap. Para sa atin
na may arthritis, osteoporosis o mga nananatiling pinsala ang tubig ay nagiging isang lugar ng posibilidad, isang espasyo kung saan ang pagkilos ay hindi lamang posible, kundi madalas ay isang tunay na kagalakan. Bukod sa mga pisikal na benepisyo nito, ang aquatic exercise ay maaaring maging lubos na nakapagpapanumbalik sa isipan. Mayroong isang bagay na nakapagpapakalma sa pagiging nasa tubig, sa ritmikong paggalaw ng paglangoy o sa banayad na resistensya ng paglalakad sa isang pool. Ang pakiramdam lamang ay maaaring makatulong na bawasan ang stress, pag-aanin, ang pagkabalisa at magdala ng pakiramdam ng pagpapahinga na madalas na nawawala sa mga tradisyonal na ehersisyo. Ang init ng isang pinainit na pool ay maaaring magpaginhawa sa mga naninigas na kalamnan, habang ang banayad na resistensya ng tubig ay nagtatayo ng lakas sa isang paraan na natural sa pakiramdam sa halip na pilit. Ang paglangoy, pakikilahok sa water aerobics o simpleng paglalakad sa tubig na hanggang baywang ay maaaring magbigay ng isang full body workout na nagpapabuti sa kalusugan ng puso, flexibility at tibay. Dahil natural na sinusuportahan ng tubig ang balanse, binabawasan din nito ang takot sa pagkahulog. Isang alalahanin na pumipigil sa marami sa atin na makisali sa pisikal na aktibidad. Sa tubig mayroong isang pakiramdam ng seguridad, isang kumpiyansa na nagpapahintulot sa paggalaw na maging ligtas at walang hadlang. Marahil ang pinakadakilang regalo ng aquatic exercise ay ginagawa nitong posible muli ang pag-eehersisyo. Inaalis nito ang marami sa mga hadlang na maaring ilagay ng pagtanda sa pisikal na aktibidad at pinapalitan ng mga ito ng kagalakan ng pagkilos ng walang hirap. Ipinaaalala nito sa atin na ang pananatiling aktibo ay hindi kailangang maging masakit o mahirap. Maaari itong maging nakagiginhawa, nakapagpapalakas at maging masaya. Sa tubig, ang ating mga katawan ay maaring makaramdam ng kalayaan, kakayahan at lakas. Ito ay isang lugar kung saan ang pagkilos ay natural muli, kung saan ang mga limitasyon ay maaring maglaho, at kung saan ang simpleng gawain ng ehersisyo ay nagiging isang mapagkukunan ng panibagong lakas. Yakapin ang pagkilos bilang daan sa mahabang buhay at kalayaan. Kaya tulad ng ating natalakay, ang pagtanda ay hindi tungkol sa pag-atras mula sa buhay, kundi isang pagkakataon na yakapin ang pagkilos ng may mas malaking karunungan, intensyon at pag-aalaga. Ang paraan ng ating pagpili na kumilos ay tunay na humuhubog sa kung paano tayo nabubuhay, na nakaka-impluwensya hindi lamang sa ating pisikal na kalusugan, kundi sa ating mahalagang kalayaan, kumpiyansa at sa kagalakan na ating natatagpuan sa bawat araw. Bagamat mayroon talagang lugar at benepisyo ang paglalakad para sa ating mga lampas, nasa 60 ang isang mas komprehensibong diskarte sa pagkilos ay maaaring maging napakalaki ng epekto. Ang strength training ay nagtatayo ng ating kalayaan. Ang mga ehersisyo sa balanse ay nagpoprotekta sa ating katatagan. Ang flexibility ay nagpapanumbalik ng ating kaginhawaan sa paggalaw. Ang mga kasanayang may kamalayan ay nag-uugnay sa ating katawan at isipan, at ang ehersisyo sa tubig ay nag-aalok ng isang banayad, ngunit mabisang paraan upang manatiling aktibo. Bawat isa sa mga ito ay isang pamumuhunan sa inyong kakayahang patuloy na mabuhay ng lubusan. Heto ang isang kaisipan na nais kong iwan sa inyo. Ang tunay na sukatan ng ating kalusugan ay hindi lamang sa layo ng ating nalalakad, kundi sa kung gaano tayo kalayang nakakakilos sa ating buhay nang hindi nabibigatan ng takot sa pinsala, paninigas o limitasyon. Ang pagkilos ay hindi lamang tungkol sa pagpapanatiling gumagana ng katawan. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng ating kakayahang makisalamuha sa mundo na maranasan ng bawat araw ng may lakas at biyaya. Ang pagpili na kumilos ng matalino ay isang malalim na pangako sa inyong sarili. Ito ay isang deklarasyon na ang pagtanda ay hindi tungkol sa pagkawala ng mga kakayahan,
kundi tungkol sa pag-angkop, paglago, at patuloy na pag-unlad. Kapag ang pagkilos ay nagiging isang may kamalayang gawain ng pag-aalaga sa sarili, bawat hakbang, bawat pag-unat, bawat paghinga ay isang patunay sa hindi ka paniwalang katatagan ng diwa ng tao. Ang mga ideyang ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng lubos at totoo. Ngayon nais kong marinig ang inyong boses. Maglaan po tayo ng sandali para mag-isip at mangyaring ibahagi sa comments sa ibaba ang isang bagay na natututunan ninyo ngayon na plano ninyong gawin sa inyong buhay. Ang inyong mga karanasan at kaalaman ay maaaring suportahan ang iba pang kababaihan sa paglalakbay na ito. Kung nakatulong po sa inyo ang talakayang ito, mangyaring pindutin ang thumbs up, ibahagi ito sa mga kababaihan sa inyong buhay at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong nilalaman. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin ngayon at naway mabuhay tayo ayon sa ating sariling mga tuntunin.